Magandang buhay o mag-DIY haircut muna ako ngayon sa aking self kasi naman napakamahal kung pupunta ka pa sa hair salon tapos anong papagawa mo doon magti-trim lang naman o diba malaki ang matitipid ko nito kung ako na lang mismo ang magka-cut ng sarili kong buhok. Nung last time kasi na nagpa-haircut ako, naku, 200 pesos yung binayad ko, kunting trim lang yun, diba? Napakasayang. So, kailangan ko talaga gumawa ng ibang paraan na ako na lang mismo ang mag-haircut sa sarili ko. Kayang-kaya ko nga i-haircut yung anak ko. So, why not on myself? Hindi naman ako mapamahiin na tao, pero no offense sa mga naniniwala sa mga pamahiin ha, sa inyo na po yun at ako rin po ito. Para kasi sa akin, tayo ang gumagawa ng ating sariling kapalaran at pawang si Papagad lamang ang may alam sa kung ano ang mangyayari sa atin bukas. Anyway, napakadali lang naman ang ginawa ko. Straight haircut lang kasing ginagawa ko nito. Tapos, okay lang din naman yan kasi nga, lagi akong nakatali ang buhok ko. Tapos, ayun nga, gusto ko kasi mabawasan kasi ang bigat-bigat talaga pag mahaba na ang buhok mo kahit nakatali. Napansin ko dito, ang dami kong bagong maliliit na buhok na tumutubo dun sa may tuktok ng ulo ko. Ano ba yan? Para kasing yung buhok ko ngayon ay nang luro. Ano ba yan sa Tagalog? Basta sa Bisaya nang luluro. Kasi sabi naman daw nila, normal lang daw yun sa mga hormones ng babae na bagong panganak or napapa-breastfeeding. Hindi po galing kay Kumari yun ha. Galing po yun sa science talaga na ang hormones ng babae ay nag-iiba pagkatapos mong manganak at magpa-breastfeeding. Pambihira din kasi itong buhok ko. Nang luro na yan ha. Tapos ganyan pa rin ang kapal talaga. Oo, parang kapal ng face ng mga contractor dyan. Cheras lang. O ayan na nga, tapos na, wala pang 5 minuto yan ha. Ang dali-dali lang talaga kasi naman straight haircut lang yung ginawa ko. O sino pang gusto dyan magpa-haircut? Pumila na kayo. Charot. O ayan, tinali ko kaagad. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye!